Magandang buhay mga kaibigan ko. Ipapakita ko sa inyo ang mga kaganapan na nangyari sa katatapos pa lang na pagsasanay ng Basic Incident Command System. Sa pangunguna ng Malabon DRRMO, kasama ang mga instructor o kadre na ipinadala ng Office of Civil Defense upang magturo at ibahagi ang kanilang kaalaman. Pero ipapakita ko muna sa inyo ang ilang kaganapan na habang nagtitraining ang mga kaibigan at kasamahan ko sa DRRMO na magsasagawa ng isang operasyon na pwedeng gamitin kapag may malakihang insidente o kaganapan. Kaibigan ko, ano ginagawa mo dyan? Busy Para saan? sa incident checklist lang sa 211. Ano ba dapat ginagawa dyan? Dito mo makikita kung sino-sino nakadeploy sa bawat lugar at location. Sa mga nangyaring incident. Yan yung tinatawag na incident checklist. Inaabangan nila ang pagre-report mo mamaya. Kung paano mo i-deliver ng tama at maayos. Di ba kaibigan ko? Ikaw ba may natututunan dito sa tatlong araw na ginawang ICS? Yeah. So ano naman yung mga natutunan mo? Ayoko. Ano yung mga natutunan mo sa nung unang araw? Ang ICS ay isang training course para makabuo ng isang sistema na magsasagawa ng isang operasyon na pwedeng gamitin kapag may malaki ang insidente o kaganapan. At ito ay sinasagawa ng mga iba't ibang LGU, regional, at national agencies bilang paghahanda sa maaaring epekto ng insidente o kaganapan. Bukod dito, marami siyang pwedeng magamit o mapaggamitan hindi lang kapag may kalamidad. Magagamit din ito sa malakihang event na nangyayari dito sa ating bansa. Katulad ng concert, piyesta, rally, panahon ng giyera, o mga okasyon na dumadalo ang mga pinuno sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ICS ay pamantayan at hakbang na isinasagawa sa iba't ibang bansa upang maging maayos at organisado ang pamamalakad sa insidente o kaganapan. Ibabahagi ko din sa inyo ang tinatawag na IMT o Incident Management Team sa pamumuno ng Incident Commander. Ito ay kanyang pangungunahan upang isagawa ang nasabing insidente. Si Incident Commander ay tumatanggap ng tactical na tugon galing sa responsible official. Nagtatakda din ng layunin at nangunguna sa tactical na pagtugon sa insidente. Pinaprioridad din ang kaligtasan ng buhay ng mga responder at biktima at pagpapanatag ng insidente at proteksyon ng mga ari-arian. Susunod ang command staff na binubuo naman ng tatlong opisyal. Una, ang Public Information Officer o PIO na nagsasagawa ng mga sumusunod. Focal person para sa pagpapakalat ng impormasyon o kaganapan sa nasabing lugar. Nakikipagtulungan nito sa iba pang PIO at media upang mailathala ang tamang impormasyon upang sa ganun ay tama at klaro ang mga balitang nakakalap at naibabahagi sa mga tao. Ang mga pagpapakita ng impormasyon at mga handout na maaaring kailanganin upang sa ganun ay nalalaman ng iba't ibang sektor ang mga kakulangan, kagamitan, at tao na maaaring maipadala. Pangalawa, ang liaison officer. Siya ang contact point para sa kinatawan ng ahensya na nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang pampublikong organisasyon at pribadong ahensya. Pangatlo, ang safety officer na gumagana sa mga operasyon. Inaasahan, nakikita at itinatama ang mga hindi ligtas na sitwasyon. Itinuturo ng safety officer ang mga tamang pamamaraan bago tumungo sa lugar ang mga responder upang sa ganun manatiling ligtas ang lahat. Dito na susunod ang general staff na binubuo naman ng 4 na dibisyon. Una, ang Operation Chief na nagdedirekta sa pagpapatupad ng lahat ng tactical na operasyon. Kadalasan, ang unang organisasyong nakatalaga sa insidente at pinamumunuan ang operasyon. Pangalawa,
ang planning chip na nangongolekta, sumusuri at nagpoproseso ng impormasyon. Napapanatili ang kalagayan at katayuan na mapagkukunan. At ang huli ay pinamumunuan ng punong tagaplano. Pangatlo ang logistic chip na nagbibigay ng mapagkukunan at iba pang serbisyo upang suportahan ang mga tumutugon, katulad ng pasilidad, transportasyon, komunikasyon, supplies, equipment, fuel, pagkain at medical services na pinangungunahan ng logistics section chip. Pang-apat, ang finance administration na napaka-importante dahil dito kinukuha ang mga gastusin during operation. Sinusubaybayan ang mga gastos sa insidente, napapanatili ang tala ng pananalapi, namamahala sa mga kontrata ng pagbili, at nagre-record ng oras sa pangunguna ng Finance Admin Section Chief. Yan ang mga ilang tungkulin at gawain ng mga team na binubuo ng isang incident management team. Sana ay may natutunan at naibigan nyo ang mga kwento ko at konting kaalaman na ilang mga gawain namin dito sa Malabon, DRRM. Mga kaibigan, paki-like at follow naman ang aking page. Dahil kung hindi, edi wow! Hanggang sa muli mga kaibigan ko.